Hi everyone! Welcome sa ating YouTube channel. Our topic for today is process costing. So, ano nga ba ang process costing? So, para mas maunawaan, ikumpara natin siya dito sa job order costing. So, dito sa job order costing, work is performed per customer instruction. So, ibig sabihin, ito yung mga tinatawag natin na mga pasadya. So, ito, gagawin niya yung isang product based sa kung anong gusto ng customer. So, customize yung order. Gaya na lang nito yung mga wedding gowns. 'Di ba? Yung pag-wedding gown, usually, nagpapatahi yung bride. So, kung anong gusto niya, tas susukatan siya, talagang yun, ginawa talaga yun for her, yung product na yun. Unlike dito sa process costing, work is performed on a continuous mass production. So ito naman sa process costing, tuloy-tuloy, tapos mass production, madaming tuloy-tuloy, madaming ginagawang product. Sa job order costing, costs are accumulated per job. Dito naman sa process costing, costs are accumulated per process or department and then spread it over to the units produced. So kasi dito sa job order costing, kaya tinawag na costs are accumulated per job. So for example, magtatahi ng wedding gown. So ilan bang mga beads ang ginamit? Ayan, ilalagay mo yan dyan. Gaano katagal yung labor, yung materials, labor, overhead, ayan, per job. So kung i-apply natin siya dito sa process costing, ang dami natin pinoproduce, ganyan. So very impractical kung job order costing ang gagamitin natin kung mass produce yung ginagawa nating produkto. Kaya ito, per department pag sa process costing. So sa job order, walang transfer ng cost. Unlike dito sa process costing, costs are transferred from one process or department to another. So ordinarily, yung mga companies na ang gamit ay process costing, madaming mga departments yan. Meron yung department 1. For example, yung department 1 nila, cutting department. Tapos yung department 2, assembly department. Tapos yung last department, finishing department, ganon. Madaming department. So sa job order, yung costs are accumulated using job order cost sheet. Pag sa process costing naman, ang ginagamit natin dito, yung cost of production report. So ang mga produktong ginagawa dito sa job order costing is yung mga tinatawag na heterogeneous products. So ito yung magkakaiba. So iba siya. Ito naman sa process costing, homogeneous product. So, magkakatulad yung ginagawang mga products. Pare-parehas lang. So, ano nga ulit yung process costing? So, sa process costing, mass production yan. Tapos, continuous yung process at magkakatulad yung produktong ginagawa. Applicable siya sa mga products na nagre-require ng mga different departments for its production. Tapos, yung cost ina-accumulate per department at ang ginagamit is yung cost of production report. So, useful siya at appropriate siya sa mga industries na nagmamanufacture ng mga beverages gaya ng Coca-Cola o kaya naman yung mga nagmamanufacture ng mga gamot gaya ng Unilab. Si Toyota yan ang gamit nila, process costing. So, meron tayo ditong sample ng format ng cost of production report. So, ang cost, ina-accumulate siya tsaka nire-report sa process costing gamit tong cost of production report. So, note lang, this format is not fixed. So, pwede siya i-modify para umakma sa requirements ng business. So, ang cost of production report, meron niyang heading tsaka meron niyang body. Sa heading, dyan natin makikita yung name ng company, name ng production department, gaya nito assembly department, tas title ng report, tsaka period covered.
So yung body may two main section yan. We have quantity schedule, tsaka cost analysis. So pag-usapan muna natin tong quantity schedule. So ang tandaan natin, dito sa quantity schedule, ang concern natin dito yung unit. So dito, may dalawang may dalawang part yung quantity schedule. Dito sa first part, dito natin dinedetermine ilan ba yung total units to be accounted for. So yan, para makuha yan, i-add lang natin tong work in process beginning tsaka tong started in process. So note lang pala, no, pag nasa first department ang ginagawa mong cost of production report, ang gagamitin mong label is started in process. Pero kunwari nasa department 2 ka, department 3, basta hindi department 1, ang gagamitin mo is received from preceding department. So dito naman sa second section ng quantity schedule, dito natin i-account yung total units ng first section. Yung started in process, equal siya sa sum ng started, finished, and transferred, tsaka work in process end. So, dito sa second part ng quantity schedule, di ba, i-account nga natin yung total units na nakuha natin. So, dito, masasagot yung tanong na, ano bang nangyari dun sa mga units na nasa department na to? So, ilang bang units yung itatransfer, yung tinransfer sa next department? So, yon para makuha yon, i-add lang natin to work in process beginning tsaka started, finished, and transferred. Yan yung units na tinransfer sa next department. Tapos, dito rin sa part ng quantity schedule, dito natin malalaman kung may units pa bang natira at the end of the month. Tsaka kung meron man tayong spoiled, damaged, or lost units, meron pa tayo dyang isang line na nakasulat naman dyan, pwedeng normal loss, abnormal loss. So, mas pag-uusapan natin siya later pag ginawa na natin siya sa Microsoft Excel. Tsaka lastly, dito sa quantity schedule, kukumputin din natin dito yung EUP or equivalent units of production. So, dito naman tayo sa cost analysis. So, dito sa cost analysis, ang concern natin dito yung cost. Kung kanina sa quantity schedule, ang concern doon units, dito, ang tandaan mo, ang concern natin dito is yung cost, yung gastos. So, dito sa first part, i-determine natin yung total cost to be accounted for. So, iaano mo lang dito yung mga nagastos, yung mga cost natin, sa umpisa, yung work in process beginning natin, yung mga inad nating cost this month, tsaka kung may cost man, galing sa previous department. We will also compute the unit cost. So, yung unit cost, based siya sa EUP. Hindi siya based sa completed units. So, lastly, i-account na natin yung total cost by assigning them to inventories. So, para mas ma-visualize nyo, we will be using MS Excel in our next slides. Okay, so andito na tayo sa part ng video kung saan tuturuan ko kayong gumawa ng cost of production report. Sabi ko nga, yung body ng cost of production report natin, may dalawang main section yan. Yung quantity schedule tsaka yung cost analysis. Pero for now, focus muna tayo dito sa quantity schedule. Pag-gets mo na yan, tsaka tayo gagawa nitong cost analysis. So, let's start. So, ito yung ating quantity schedule. Sa process costing, may dalawang method tayong pwedeng gawin. Pwedeng first in, first out method. Pwede rin namang weighted average method. So, ipagkumpara natin, ano bang pinakaiba pag first in, first out ang ginamit nating method at saka pag weighted average method ang gagamitin natin. So, yung first part ng quantity schedule natin, kung mapapansin nyo, parehas lang. Yung
yung pag-determine nila ng total units to be accounted. So, parehas lang yung process. Ang pinagkaiba nito yung sa second part. Yung pag-accounts ng total unit. So, dito sa first in, first out method, kaya siya tinawag na first in, first out kasi yung units na nauna sa production ay mauunang matapos. So, hindi pinagsasama yung work in process beginning sa started, finished, and transferred. Kaya kung makikita mo dito, magkabukod sila. Dito naman sa weighted average method, makikita mo walang work in process beginning to. Kasi, yung units ng work in process beginning tsaka started, finished, and transferred, pinagsama na siya dito sa started, finished, and transferred. So, dito naman sa last part ng quantity schedule natin, kukunin natin yung total EUP. So, para makuha yan, yung units, ita times lang natin sa stage of completion para makuha yung EUP and then ipag-add mo lang lahat yan para makuha mo yung total EUP. So, yung EUP nga pala, ibig sabihin, equivalent unit of production. So, mas i-discuss pa natin to further as we go along.